Ang paghihimagsik laban kay Zeus, ang revolusyon ng mga Olympian. Sa mitolohiya ng Griego, si Zeus ang pinakapanginoon at tagapangalaga ng kalangitan at ng daigdig. Sa kanyang pamumuno, nakaharap siya ng iba't ibang pagsubok mula sa mga higanti, titans, at ang makapangyarihang typhon. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na isang paghihimagsik ang magaganap sa puso ng bundok Olympus. Ang kwentong ito ay tungkol sa mga Diyos na naghimagsik laban sa kanilang sariling hari. Ang pagkakaroon ng kapangyarihan ni Zeus. Si Zeus ay naging simbolo ng kapangyarihan at awtoridad sa kalangitan. Sa panahon ng Titanomachy, isang digmaan sa pagitan ng mga Diyos at mga Titan, pinangunahan ni Zeus ang tagumpay ng mga Olympian. Mula noon, siya ang umupo sa trono ng Olympus, pinamumunuan ng lahat ng nilalang sa kanyang kaharian. Supreme na Diyos ng mga Griego. Nagtagumpay sa Titanomachy. Pinuno ng mga Olympian. May kapangyarihang ipakita ang kanyang mga kidlat. Ang lahat ng mga Diyos ay yumuyuko sa kanya bilang tanda ng respeto. Tanging si Hera, ang kanyang asawa, ang nakapagbigay ng hamon sa kanyang awtoridad. Sa kabila ng kanyang pagmamahal kay Hera, hindi siya naging tapat sa kanyang asawa, na nagdulot ng hidwaan sa kanilang relasyon. Ang paghihimagsik ng mga Diyos. Matapos ang maraming taon ng pang-aabuso sa kanyang kapangyarihan, napagod na si Hera sa patuloy na pangmamaliit ni Zeus. Sa kanyang pagnanais na makaganti, siya ay nagplano ng isang paghihimagsik kasama ang ibang mga Diyos. Ang mga Diyos ay labis na pagod na sa kayabangan at pagkamakasarili ni Zeus, kaya't nagpa siya silang magkaisa laban sa kanya. Ang plano ng paghihimagsik. Sa ilalim ng pamumuno ni Hera, ang mga Diyos ay nagtipon at nagplano ng isang coup. Pumasok sila sa silid kung saan natutulog si Zeus at pinagsama-sama ang kanilang lakas. Si Poseidon at Apollo ay humawak sa mga braso ni Zeus. Gumamit sila ng mga gintong kadena na nilikha ni Hephaestus. Si Zeus ay nabigla at nagalit sa kanyang pagkakahuli. Sa kabila ng kanyang galit, ang mga Diyos ay nagpatuloy sa kanilang plano. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang ambisyon na umangkop sa trono ni Zeus. Si Hera ay tiyak na siya ang nararapat, ngunit hindi siya nag-iisa sa kanyang pagnanais. Ang mga nag-aagawan sa trono. Ang mga Diyos na naghimagsik ay nagtagisan sa kanilang mga dahilan kung bakit sila ang nararapat na maging tagapagmana ng trono. Si Athena ay naniniwala na siya ang pinakamatalino. Si Apollo ay nag-ako na siya lamang ang makapagbibigay liwanag. Si Poseidon ay nagmamayabang na siya ang pinakamakapangyarihan. Si Hestia ay hindi nakisali sa laban. Ngunit sa lahat ng ito, si Thetis, ang anak ni Nereus, ay nagbigay ng babala. Nagbanta siya ng isang digmaan sa pagitan ng mga Diyos na maaaring magdala ng kaguluhan sa mundo. Ang pagbabalik ng kapangyarihan ni Zeus. Sa gitna ng kaguluhan, si Thetis ay nakatagpo ng makapangyarihang si Briareus, ang pinakamalakas sa mga Hecatoncheires. Ang kanyang katapatan kay Zeus ay hindi matitinag, at siya ay nagmamadali patungo sa Olympus. Ang pagkakita sa napakalaking nilalang na ito ay nagdulot ng takot sa mga Diyos na naghimagsik. Sa isang iglap, pinutol ni Briareus ang mga kadena na nagbihag kay Zeus. Ang kanyang galit ay nagbigay daan sa isang malakas na kidlat na yumanig sa buong universo. Ang pagpaparusa kay Hera at sa mga naghimagsik. Ang mga Diyos na nakilahok sa paghihimagsik ay naglagay ng kanilang mga armas bilang tanda ng pagsuko. Si Hera, bilang leader ng revolusyon, ay tumanggap ng espesyal na parusa. Siya ay itinadina at isinabit sa kalangitan, na pinananatiling hanggang siya ay manumpa na hindi na muling maghihimagsik laban kay Zeus. Hindi nagtagal, nagdesisyon si Zeus na parusahan din sina Apollo at Poseidon. Ang dalawa ay inutusan na magsilbi sa Trojan King Laomedon at tumulong sa pagtatayo ng matibay na pader ng Troya. Mga aral mula sa paghihimagsik. Ang kwentong ito ay puno ng mga aral na maaaring ilapat sa ating mga buhay. Ang mga tema ng kapangyarihan, pagkakanulo, at pagsasakripisyo ay mga aspeto na naglalarawan ng tunay na kalikasan ng tao. Ang kapangyarihan ay may kasamang responsibilidad. Ang pagkakanulo ay maaaring magdulot ng matinding kaguluhan. Ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagkakaisa. Ang pagkakaroon ng tiwala ay mahalaga sa anumang relasyon. Sa huli, ang kwento ng paghihimagsik laban kay Zeus ay nagsisilbing paalala na kahit ang pinakamakapangyarihang Diyos ay maaaring harapin ang mga pagsubok mula sa kanyang mga kaibigan at pamilya.
Ang pagtanggap ng mga pagkakamali at ang pagbibigay ng pagkakataon sa pagbabago ay mahalaga sa pagbuo ng mas matibay na ugnayan. Conclusion. Ang revolusyon ng mga Olympian laban kay Zeus ay isang makapangyarihang kwento ng laban para sa kapangyarihan, pagkakanulo, at pagtanggap. Ang mga aral na nakapaloob dito ay hindi lamang nauugnay sa mitolohiya kundi pati na rin sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa kabila ng mga pagsubok, ang tunay na halaga ng pagkakaibigan at pamilya ay dapat ipaglaban, at ang mga pagkakamali ay maaaring maging daan tungo sa mas magandang kinabukasan. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang ating kwento, paki-like and share ang video na ito. Mag-comment ka na rin ng kwento na gusto mo at gagawa natin ito ng video.